Naku, matindi ho ito mga kababayan. Balita ho natin, nagpapanik na yung mga politikong merong bahay dyan sa Forest Park. Mantakin nyo ho mga kababayan, pinadala pa mismo para ika nga magbantay dyan sa lugar na yan. Walang iba kung hindi itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mga punto de vista nitong si Manong Ted Filon. Ibang klase, oo. Ayan na ho mga kababayan, ikulong ang mga mandarambong. Tama yung ano na yan, yung damit na yun itong si Manong Ted. Papagawa kaya tayo ng ganyan, no? Kasi napapanahon na ho yung mga kababayan. 3 buwan na noong di umanong binulgar nitong si Marcos Jr. yung issue ng korupsyon na yan. 2024 pa lang, 2023 pa lang, nagsasalita na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Atty. Vic Rodriguez, yung mga ibang senador. Pero anong ginawa ho nila? Kinwestiyon ang 2025 budget. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinirmahan pa rin ho niya. Kaya naman mga kababayan, pagka dito sa isa na to, hindi napunta kay Martin Romualdez, dito kay Bongbong Marcos, ang usapin ng mga anomalya sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Ibig sabihin, naglolokohan lang ho tayo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, at dito rin ho sa video na to, papasadahan din ho natin itong si dating Department of National Defense Chief Norberto Gonzales. Meron ho siyang nakikita na pupursin niya ho na people power nasa pintuan na ng Malacanang. Mamaya ho papasadahan din ho natin yan. Unahin na ho muna natin ito si John Vic Remulla. John Vic, instructions niyo sa ating mga kapulisan. Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So may mga threats, we always take the threats seriously. Kung galing sa lolo ko, galing sa matinong isip, lahat yan, seryoso naman. ba't para namang nagpaparinig ka, Brad? Ang problema dito, kahit anong pwestong hawakan mo sa pamahalaan, yung respetong at tinatamasa ngayon nitong si Congress Miao, hindi mo mararanasan. Yan ang sabihin ko sa iyo, John Vic Remulla. Kailanman sa kasaysayan ng buhay mo, yung ibibigay na respeto ng bawat isang Pilipino dito kay Congress Miao, ikaw hindi mo mararanasan. Yan hong sigurado. Nasaan ba tayong numbers of rallies? Wala. Nag-monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. So, wasn't body fashion. Grabe naman yan. Gusto ko pakita ko sa iyo. Sir, every time you see napindot. Sorry. Pakita ko lang ho yung sinasabi niyang 100 daw. 100 ho ba yan? Ayan yung mga tumulak ngayong araw na to para mag-rally. Nakiisa dyan sa rally netong si Congress Miao. Nasa 100 lang ba yan? Parang di naman ata totoo yan. Congressman John, Secretary John Vic, ano ba yan? Para naman fake news ho kayo. Ayan mga Miao squad yan Mga Miao squad yan. Ibig sabihin, ginugood time ho tayo nitong si John Vic, di ba? Tuloy ko natin. Instructions niyo sa ating mga kapulisan. Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So, may mga threats. We always take the threats seriously. Kung galing sa lolo ko, galing sa matinong isip, lahat yan, seryoso naman. May inaasahan ba tayong numbers of rallies? Wala. Nag-monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. So, wasn't body fashion. So, hindi naman kami wala namang cause for alarm. Okay. But again, there's no other alert except being always in high alert. Sir, nakausap niyo po si Presidente? Anong sabi nga, take care of the situation. Ayun lang, hindi naman siya Maraming bahay sa Forest Park itong si Marcos Jr. Di kaya ho mga kababayan. Kaya take care of the situation ang instruction dito kay John Vic Remulla. Ibang klase yun lang yung may nagrarally lang talagang DILG secretary. Hindi ba pwede yung anti-riot squad na lang ng PNP? Hindi ho ba pwede yun? Anak lang tao ka, masyado nilang pinoprotektahan yung mga bahay na nabili ng mga politiko dyan sa Forest Park na kung saan galing sa kaban ng sambayanan ang pinambili nilang pera sa mga yan. Ibang klase talaga itong mga to. Kapag sabi niya na take care of the situation, make sure that no one gets hurt. So, kaya dito sila. Your message to the rally, sir? Especially kay Representative Vic. Everybody has a right to air their grievances. Pero hindi kami papayag sa anarchy, hindi kami papayag sa violence. Okay. The right to air your grievances.
tayo naman ho mga kababayan, ayaw din na ho man natin ng kaguluhan. Ayaw natin ng anarchy. Gusto ho natin mapayapa. Madali lang naman yan. Pag nagbitiw ng kusayang si Marcos Jr., magiging mapayapa. At pagka nagrally tayo, mapayapa rin naman. Kayo naman baka bigyan ng kulay nito si Secretary John Vic Remulla, ang ating mga sinasabi dito sa PH Update. Mapayapa. Mapayapa ang gusto nating pagkilos. Kung sakali mang magkaroon na rigo doon, maupo itong si VP Sara, ganun pa rin ho mga kababayan. Dapat maging mapayapa pa rin ho. Di ba sa sasakyan? Okay lang. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Thank you, sir. Ayun na nga ho mga kababayan, yun ang napakabilis na ambush interview dito kay DILG John Vic Remulla. Ngayon naman ho, lumipat ho tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Ito ang naging talumpate nitong si Congress Miao dyan sa nangyayaring rally ngayong araw na to. Ngayong gabi na to. Ayun ako si Kong Miao. Protektahan natin si Kong Miao. Marami hong banta ngayon sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga ginagawa na yan. Si John Vic Remulla. Kasama namin yan! Isa dulo. Ulol na ng talo. Wala si Pangpaspan. Naisahan sila. Ay naroon sa fourth Ay, si Ma'am spot. Joey pala to. Hinahantay niya. Mega love shoutout Ma'am Joey ha. Pansin ko lang ba't parang pumayat tong si Ma'am Joey no? Pumayat ho siya ngayon. Si Kong Kiko. Ay si Kong Abay, Kiko si Ma'am Joey. nandito na. Alam niyo bakit? Matalino talaga ang matching. Naisahan din! Di ba? Oh my God, nandito na nga si Kiko. Kong Miao. Naniniwala na kayo. Tiko yung doon. Hindi lang ho namin sinabi sa inyo, yung Forbes Park, Tiko Yan yun. Araw pumunta sila doon. Ginawa po talaga namin yun. Tiko. Rockstar si Ayan yung mga nagsasabi. Rockstar si Babalik na muna. Ang ating Rockstar si Kong Miao. Grabe. Okay. Ang sakit sa bangs, John Vic. Ay, alam niyo mga kababayan, di ako magtataka kung sa 2028 biglang maging senador yan. Seryoso, di ako magtataka. At kung sakaling papipiliin ako, again, ulitin ho natin, ha? Kung papipiliin ako, Lacson, Soto, hindi pa naman sila re-electionist doon sa panahon na yun. Kung sakaling papipiliin tayo, Soto, Lacson, hindi ko alam kung pwede na siya tumakbo ng pagka-senador, ha? Congressman pwede na. Hindi ko alam kung ilang taon na tong si Congress Miao, no? Papipiliin ako dito kay Soto, dito kay Lacson, dito kay tawag dito, pangalan nitong itong kay mga Tulpo, itong Tulpo Brothers versus dito kay Congress Miao. Susuportahan natin itong si Congressman Kiko Barzaga. At least totoong tao. naging babae today. Oh my God, akala ko ba? That's not so. Mamaya pa pala siya Anyway, I magsasalita. was just so starstruck kasi imagine a 27 years old John 27. working in the Congress, surrounded by the crocodiles. Grabe sobrang rockstar ni Kong Miao. Ayan. Samantalang Pinagkakaguluhan siya. maraming Pilipino, pinagkakaguluhan siya dun sa- private individuals, yung Pinagkakaguluhan mga siya. tao may posisyon na sana dapat may boses ay hindi. Ang dami nakasunod sa kanya. So let's take Sobrang an rockstar. inspiration Di pa siya pwede sa Congressman 20. Kiko Barzaga and speak your voice. Dapat matapos Ayan na na. ang kagaguhan ng Marcos Ang dami nakabuntot kay Kong Miao. administration. Grabe. Pinagkaguluhan yan si Congress Miao. Magsasalita pa pa. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ayan. Marcos resign! Panahon na para putulin ang sungay mula sa pinakataas na asang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker. Tuloy lang Negosyante natin! Kakampi natin mga negosyante! Hayaan natin yung negosyante! Magpapaba kay BBM! Punta na tayo! Mas maraming
Ano? Tuluyan natin. Ito ho ang naging talumpati. Ito si Attorney Trixie Cruz Angeles dyan sa Liwasan. Tayo, ang pera na ating nilaan, ating binayaran bilang buwis. Pag-iintayin nila tayo ng serbisyo, bayad na! Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms. Yung flood control, isang paraan yan para protektahan tayo, di tayo manutol. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin, dignidad natin, pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye, ay di tayo hinuhula, Ay, hello. di tayo Kamusta? waiting sa baha. Tibay mo, grabe. Bilib ako sa inyo. Hindi na kami anak pawis, amoy pawis na. Ano ba yung ninanakaw sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera ngayon? Crime enforcement, law enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin, magigiting ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno tumutuli sa pilihan. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos! Sa atin, so Ah, ito. So, huwag na natin patagalin, partner! Yes! Ging. Meron pong matinding problema ang bansa natin ngayon. At sa dami-dami ng ginagawa ng ating gobyerno, hindi nila makita kung ano yung solusyon. Siyempre, ang solusyon, tanggalin yung punot dulo ng problema dito sa bansa ko. And that is, mag-resign na si Bongbong Marcos. Wala siyang silbi, wala siyang bulong na maganda sa bansa natin. At ang lahat ng nararanasan natin ngayon, lalo-lalo na ang katakot-takot na korupsyon, ay pwedeng mapigil sana ng ating presidente. Kaso wala siyang ginawa. Napakaraming reason kung bakit dapat ipanawagan natin na mag-step down na si Bongbong Marcos. Unang-una, hindi niya kayang maging presidente. Tama? Tama! Grabe, linak na ho. Inutil si Bongbong Anak ng Petrang Garabata. Linak na ho nila ang Forest Park. Ito. Panoorin ho natin itong video na to. Galing sa FB page nitong si Congress Miao. Galing ho ito sa FB page itong si Congress Miao. Panoorin ho natin mga kababayan. Linak na ho nila ang Forest Park. Ibang klase, oo. Baka yan ang instruction itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito, yun, pakinggan ho natin. Miamusta? Welcome to Forbes Park, Buendia Gate. Alam mo, andito na yung mga pulis. Grabe, parang ang laki ho siguro ng Forbes Park na yan, no? Ang dami sigurong gate niyan. Mantakin nyo ba naman, di ba, baba sa 2 bilyon ang mga lupa-lupa dyan. Kasi yung 1,000 square meter ho dyan mga kababayan, kung hindi nyo napalood yung mga yung video natin, nagkakalago ng 1 bilyong piso. Kada square meter dyan, kung di tayo nagkakamali, umaabot ng 400,000 pesos. O 400,000 pesos kada square meter. 400 to 500,000 pesos per square meter ho dyan sa Forbes Park na yan. Ang bihira, o. You know? Kaya pala pinadala yan si John Vic Ready na Remulla. tayo. Grabe, sumugod na itong si Buendia Congress Gate, Miao. Forbes Park. Ready na. Welcome to the Pusado Vlog. Hindi naman ho siguro nila papasukin yung mga bahay, yung mga tawag dito, yung mga
yung mga hindi ari-arian ng mga congressman. Siguro gusto lang siguro makipagkape nitong si Congressman Congress Meow dito sa bahay nitong si Boying Remulla, di ba? Nitong si Martin Romualdez. Ano? Linak na yun. Linak na yung gate. Nandyan. Nasa harap na ho ng gate itong si Congress Meow. Rekta na ho tayo. Lipat na ho tayo dito kay Manong Ted. Tayo dito kay Manong Ted. Itinago, oo, at nabulgar mga kapatid. Ano po, sa pamagitan po ng ilang mga pamamaraan, baka po lalong nagkagulo-gulo. Sabi nga, ito ho ay ibinulgar ng presidente. Maaari po natin sabihin na matagal niya ho itong alam na. Oo, pero kinakailangan siya na magpaka-quote-and-quote, magpaka-hero dito. Magpakabayani. Pero ho, hindi maitatanggi, mga kapatid, na ito po ay lalo ding tumindi sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yun lang. Opo, nagsimula po noon. Real talk ha. Hindi natin sinasabing walang kalokohan sa panahon ni Tatay Digong. Pero dito lang sa administrasyon na to, laging binabanggit dyan, lumaki daw yung program appropriation sa taong 23, 24, 25. Diyan sa taon na yan, 22, paalis na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 22, 23, 24, 25. Diyan sa mga taon na yan, diyan na mayagpag ang pondong, ang program appropriation. Pero po mukhang dahil nga po sa hindi, bagamat meron na pong paramdam si dating Pangulong Duterte ng grabing korupsyon sa DPWH. Opo, carry over po ito sa administrasyon ito at mukhang dahil po nga sa nagtatagumpay sila, nawalan na ho talaga ng puwang ang kanila pong contentment. Ibig sabihin, sadya po talagang sila po ay naging masyado ng ganid sa pera, kaya po ito na po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Ngayon, baby girl. Yes, boy. Meron lang tayong girl, no? Meron ako nakausap na negosyante kagabi. Oo, bago ako matulog, tumawag sa akin. Matagal ng negosyante. At sinasabi nga niya itong mga isyong ito, nagtatanong din siya. Sabi niya, Ted, parang ayoko nang makinig sa mga balita. At napapagod daw siya. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung nakikinig ka siguro sa amin, lalo na. Pero sabi niya, wala bang ibang magandang balita? Sabi ko, ano bang gusto mong marinig na magandang balita? Kasi kung magandang balita, siguro makinig ka sa makinig ka sa government channel. Walang negative dun Punta kang PTV. Punta ka dyan sa RTBM. Pakinggan mo si Auntie Claire. Puro PR. Sorry, puro PR kasi napapansin ko doon. So, pero ang sabi niya kasi, nagre-react siya doon sa sinasabi nitong economic advisor ba? Yung business something Chubanes Chenes, itong si Mr. Go. Alam mo, ang haba kasi ng title. Special Advisor to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Yun ang purpose ng pagtawag actually sa akin. Medyo itong negosyante ito, retired na. Mga anak niya na yung nagmamanage. No? Ang tatanong lang siya itong ang pangyayaring ito. At nabanggit nga niya na nakaka-depress itong mga balitang ito. Pero sabi ko sa kanya, alam nga namang pag-uusapan natin. Meron tayong pag-uusapan tungkol sa presyo ng gulay, supply ng ganire, bigas, itong supply ng Noche Buena items, kung ano-ano pa. But ito talaga kasi ang main issue ngayon. At kung lulubayan natin, baka naman eventually, mapunta sa wala ang ating inaasahan nga na paggagawad ng katarungan para sa bayan. So nagtatanong din siya, ba't ganon? Itong sinasabi na nag-announce yung isang mataas na official, ha? Actually, itong SEC chairman ay nakaupo sa Anti-Money Laundering Council, ha? SEC Francis Lim. Tatlo yan sila, ha? BSP, BSP Governor Eli Remolona. Yes, yung pong ating Insurance Commission Chief. Boy. Nagbibinata ka, boy.
Nagbibinata atong si Manong. Manong, anong nangyari sa'yo? Ano nangyari dyan sa yung boses? Ay, sige, tuloy mo. Pumapasok pa ako. Hindi, wala. Ako nga din eh. Uso pa naman si Pagkili. Ituloy mo. Ikaw naman, ang bilis mo naman magtampo. Napatawa mo ngayon lahat dito. Tignan mo pulang-pula si Erwin. O sige, tuloy mo. Yung insurance chief. Yung insurance chief. Oh, sige. Ayoko na. Oh, ituloy mo, tatlo yan sila. Nandun ka sa sinasabi mo na tatlo sila. Sige na, ituloy mo na. Ikaw na. Bawal ka umuwi, hindi ka mababayaran ng buo. Sakit nga. Oo. Anyway, tatlo sila. Guard muna ako, ha? Tatlo sila. Tsaka itong SEC. Silang tatlo yan. SEC Chair, Francis Lim. Sabi niya, ano ba itong pati sila mismo nagkokontrahan sa mga sinasabi. Pero ika niya, sa kanya galing ito, ha? Ika niya, among them, wala naman talaga daw masabing maganda eh. Sorry po. Hindi na naman po sa cynical ka o negative ka. Kaya nga, nung binanggit niya na minsan daw na-stress na siya, sabi ko, sorry. Ang suggestion ko, mag-music ka na. Sabi ko sa kanya, Daddy, mag-music ka na. Pag-stress na sa... pag sobra na. Kaya wag ka na, iwasan mo na rin ang pakikinig. Ano sabi niya? Hindi ko naman naiiwasan makinig sa inyo ni Chacha. Sabi ko, kung kami ay kumbaga, 'di ba, meron tayong mga disclaimer, 'di ba? This program. Ang programang ito'y nakaka-high blood. Is dangerous to your heart. Ang programang ito. This program is dangerous to your health. Mangyari lamang. If symptoms persist, consult your doctor. Wait, dapat pala nga may disclaimer tayo. Pero naiintindihan po namin kayo. So, yung nga po yun, mga kapatid, hindi ho natin maaari kasing lubayan ng ganun-ganun na lang po itong isyong ito. Ang importante lang, meron din pong bago sa mga pangyayaring ito. Bago po sa usapin ng mga actual na balita na nanggagaling po sa mga sources and yung pong ating pong pag-aanalisa sa mga isyong ito and yung mga posible nga pong solusyon dito po sa problema po na ating kinakaharap. Kahapon po nabanggit ko na po sa mga nagtatanong, may pag-asa pa ba ang bayan? Pag sinabi mong wala na, resign na po tayo, di ba, bilang mga Pilipino, may pag-asa pa po. Kung ngayon, hindi na ho natin palalampasin ito. Kasi nga po, tama na po. Sobra na, di ba? Yes. Okay, sige. So, ako naman, baby, ang masasabi ko lang dyan, yung sinasabi ni Sir Go, with all due respect, na fake news daw, si SEC Chair Lim. Nagkamali siguro sa figure, sabihin na natin, kasi sinasabi nila, hindi naman daw 1.7 trillion pesos ang nawala sa stock, no? Parang sinasabi, billion lang naman daw. Something like 185 billion pesos. Pero ito ang punto dito, mga kapatid. Nagkamali sa figures, pero hindi mali yung punto ni SEC Chair Lim. Talaga pong malaki at may masamang epekto etong flood control scandal sa investor confidence. Hindi po natin yun pwede ikaila. Yung sinasabi ni Romualdez, ano yun? Fake news din yun? Ni Ambassador. Baka sabihin nila si Martin Romualdez yan. Ni Ambassador Babes Romualdez. Hindi nagbibigay ng interview. Yung sinasabi ni Ambassador Babes Romualdez fake news din to? Yun na yung sinasabi niya. Natanong siya kung anong epekto nung korupsyon dito sa Pilipinas. Ang sagot niya, and I quote, definitely, alam mo, malaking epekto sa atin yan. Kaya ang nire-report namin dyan sa atin ngayon, kailangang i-resolve nila yung ating mga corruption scandals na yan. At nakabantay po dito ang investor sa iba't ibang panig ng mundo kung paano re-resolvahin to ng Pilipinas. Okay. At sinasabi din ng isang pag-aaral ng US State Department, yun pong corruption dito sa Pilipinas, pervasive, laganap mula noon hanggang ngayon. Di na nga tayo nakaalpas, di ba? Dun sa Corruption Perception Index, 119 tayo. Out of 180 countries. Kasi po, bilang isang bansa, for us to be able to solve the problem, we have first to accept the fact that we have a problem. True FM. Pag iniwasan natin to, hindi natin pwede sabihin fake news lang. Hindi malulutas ito. Kasi po, ang sinasabi po ni Ambassador Babes Romualdez, yan din po ang concern ng mga American businessmen. Ngayon, ito pong si Mr. Go, I mean with all due respect po sa inyo, sir, ano po,
Opo, sinasabi nyo, nagkamali yung SEC. Chairman, nagbase siya sa fake news. At tinatama niya ito. Okay, sige po. So, humingi din po ng paumanhin yung SEC chairman. Oo. Okay. Pero sir, wag ho kayo magpaka-fake sa katotohanan. Please. Close your mouth, open your eyes, and open your ears. Hindi, ano yun eh. Ano naman kasi yun eh, Manong Ted eh. Trabaho niya yun eh. Yun ang pinapasabi sa kanya nitong si Marcos Jr. eh. Wala tayong magagawa dun. Sa totoo lang, sinasabi po ninyo, hindi, we have, we know, the fundamentals are strong, our investors are coming. Ay, hindi mo yung quote sa kanya, sir, yan ang fake. With all due respect. Kasi sinasabi nga ni Ginoong Romualdez, and hello sir, ang mga negosyante ngayon, siguro kapag kaharap kayo hindi nagsasabi kasi di ba alam nyo na ibig ko sabihin, pero ang sinasabi po nila, ang hirap magnegosyo sa bayan na ito. Kahapon lang ito nag-text sa akin ng isa. Opo, kasi meron din siyang tinatanong. Ang sabi niya rito, it's so hard to be a businessman in this country, always at the mercy of those in position. May sinasabi siya taga-BIR dito. Opo, I've been telling my children to find opportunities elsewhere. I am sure hindi nila kakayanin ang gantong culture. Ito po yung negosyante. Sabihin ko na lang, nagtatayo sila ng mga billboards. Okay, malaking industriya ngayon yan. Diyos ko po, sabi niya, yung barangay na lang, nakukunan mo ng barangay permit. Yung barangay chairman daw nakikipag-profit sharing sa kanya. Sabi, anong profit sharing? Kumbaga, kung ano yung monthly rentals doon, humihingi ng komisyon. Sabi niya, hindi naman pwede yan, boss. Magkano Sino ba yan? gusto mo? O, diba? Nagkatawaran, 300,000. Grabe. Sabi ko, pag mo naman binigay, hindi ka nagreklamo. Kasi pag hindi ko binigay yon, nakatayo ako nang hindi ko nilalagyan yon, sila ang sisira sa billboard ko eh. Taga doon sila eh. Siyempre, ang negosyante po, hanggat kaya pang tiisin, titiisin yan. Ganon sila ang kanilang kultura eh. Siguro part of the problem, hindi nagsusumbong, hindi nagreklamo kasi nga, halimbawa, yung billboard mo, nilagay mo dito sa ganitong lugar, sakop ng barangay na ganito, hindi ka nakipag-cooperate doon sa barangay, nakakuha ka ng kanyang barangay permit. Dahil na pressure na po ito, nagreklamo ka kung kanino man. Oo, yung billboard mo na yon, sino ang babato doon? Sino sisira noon? Yung taga ron. Hindi mo binabantay, alam ka namang magposte ka ng gwardiya dyan. Alam niyo ho yun, 300,000 piso barangay permit. Hindi ba? Maliban doon, ilang pandadaanan mo, building permit, etc. etc. Sa ganun pa lang pong negosyo, di ba? Kaya magpakatotoo po tayo dito sa isyong ito. Mahirap po kapag fake ang pananaw mo sa buhay. With all due respect, di ba? Parang para kang nasa ibang planeta, Sek. Hindi ba? Siguro pinakamaganda po, tanggapin. Yan, si Marcos Jr. para siyang nasa ibang planeta. Pagka nagbibigay siya ng panayam, akala mo parang walang malaking nangyayari sa Pilipinas. Nasaan na siya? Ilang araw nang walang humpay ang lindol dyan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, di mo natin siya nakikita. Diba? Yung pamimigay mo ng ayuda, Brad, ngayon kailangan niya ng ating mga kababayan. Diba? Naano ho siya eh, nabash ho siya dun sa naghihirap na nga yung ating mga kababayan, pinapapila pa niya. Tatamaan na nga ng kung ano-ano mga sakunan, nakapila pa rin. Para lang makapagpa-picture na siya nagbibigay ng ayuda, anak ng Petrang Garapati. Natin, mali yung informasyon na nanggagaling kay Sec Chairman. Okay, mali yun, pero tanggapin ang katotohanan na may problema tayo, hindi lang sa DPWH, sir. Aha! Acheche! Okay. Think about it. Ayan Tama naman. Kasi nga dito sa Pilipinas, pag matino kang negosyante, iipiting ka. Ikaw ang pahihirapan. Tama o mali? Yung maliit na sari-sari store nga, di ba? Magkanong permit para dyan? Hindi ka naman kikita ng 100,000 sa isang, na lang. di ba, sa isang buwan. Magtatayo ka lang, ng... Sari-sari store nga. Ito. Sa mga sa mga May bahay nyo. ka. Sa bahay nyo. May bahay ka. Gusto mong i-renovate. Yan. Subdivision. Oo. Hingi ka ng building permit sa City Hall. Oo, renovate lang yan, ha? Oo. Good morning, Bert Apostol. Sige. Okay. Ayun na nga ho mga kababayan. Naku, tuloy natin. Ito, meron ng mga meron mga video. Siguro yung kay
Norberto Gonzales, hindi na ho natin papasadahan. Nakarerekta pa rin ho tayo sa mga nangyayari diyan sa diyan sa Forbes Park. Diyan sa nangyayari sa Forbes Park. Ito. Ayan o. Yan ang latest na kaganapan diyan sa Buendia Gate ng Forbes Park. Ayan ho ang bahay. Diyan ho nakatirik ang bahay ni Martin Romualdez. Balita ho natin, napakarami daw ang bahay ni Martin Romualdez diyan sa lugar na yan. Ayan ho yung barikada ng mga pulis. Ibang klase, oo. Ang suswerte naman ng mga taga Forbes Park. Ibang klase naman ng mga kababayan, di ba? Ang pumuprotekta ho sa kanila, hindi basta-basta. DILG Secretary. Ibang klase ng mga kababayan. Diyan ho dinideliver nitong si Master Sergeant Orly Gutesa yung basura. Yung mali-mali ang pera dyan. Dahil si Mang Joy, ayan o. Speaker na may mark. Oh. Ayun si... Oh! Grabe naman yan. Kokolokoy. Saludo kay Congress Meow, ha? Ibang klase. Rockstar si Congress Meow. Thank you, Kong. Thank you, Kong. May dadaanan na naman. Good luck sa inyo. Maghahabol kayo kay Kong. Lalo lang ako, Lord. Tapos may message ko. Ito walang nagsabi sa akin. Malong ba lang? Okay. Message kayo? Meow meow. Kailangan ko pang pumunta sa Forbes Park. Tapos Marinas Village pala to. Kaya maling venue. Thank you. Thank you. Kong, thank you. Pasahan kita. Kong. Thank you, Kong. Punyas, para may souvenir pa ninyo. Wait, alam ko. Para ma-picture sila. Hulaan nyo kung saan na naman pupunta si Kong. Nako. Kapag hindi maayos ang gobyerno, dinodog show yan. Grabe, saludo Congress Meow, ha? Oo. Kung ako sa Homeowners Association ng Forbes Park, ano po yan eh, sisitayin ko si Martin Romualdez at lahat ng politikong merong mga bahay-bahay dyan, sisitayin ko sila eh. Pagpapaliwanagin ko sila, halimbawa kayo itang mga negosyante, hindi kayo mga magnanakaw, tapos mga kasama dyan mga magnanakaw, tapos di ba, mababahiran yung mga nakatira dyan sa Forbes Park dahil sa katakawan ng ilang mga politikong nakabili ng bahay dyan. Pati yung mga lihitimong negosyante nadadamay dahil sa katakawan nila, di ba? O, pati sila na istorbo ang tulog ngayong gabi. Dahil dyan sa ano na yan, dahil dyan sa rally na yan. Anyway, saludo dito kay Congress Meow. Ibang klase, oh. Ayan, oh. Papasukin nyo na kami. Papasukin nyo na kami. Ibang klase, oh. Grabe, daming tao. Paano naging 200 yan? Paano naging 100 yan? Ang dami niyan, John Vic. Ang lagi kong kasama sa rally. Mula sa Villamor, diba? Muli, para sa ating mga kababayan. Grabe yung mga shot natin. Grabe yung mga shot natin today. Talagang face to face halos
Hindi pa ba kayo pupunta dito, guys? Nakaupo pa rin ba kayo? Keyboard warrior pa rin ba tayo? Nako, yan na nga ba sinasabi natin. Sa Pilipinas. Ito sa totoo lang ha. Gobyernong to na hindi na pwede. Hindi, sa totoo lang, pagkakaalam ko ho, hindi pa ngayon yung rally na yan. Kasi kung ano lang, napaghanda natin yan, baka nandyan din ho tayo ngayong mga oras na to. Pagka inabisuhan ho ako ng munti nating kaibigan siya sa Metro Manila. Diba? Babalagbag ho tayo dyan, mga kababayan. Ilang bilyon pa ba ang kailangan nating ipanakaw? Para lang sabihin natin na tama na. Ilang bilyon pa ba? Dahil nga, pati yung mga things that are supposed to Atras tayo mga kasama. Atras. Bigyan natin ng mga mabait natin mga polis. Ayun na nga mga kababayan, antabay lang ho kayo kung masusundan pa ho natin to, susundan pa ho natin ang isang video. So always, mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.